Ano ba ang common denominator kapag pinag-uusapan ng ethics? Ang Diyos. Whether ang Diyos ni Abraham or kung sino mang Diyos, ang paniniwala sa Diyos ang pinakarason kung bakit nagpapakabuti ang isang tao. But how about if early morning tomorrow you wake up so sure that there is no God? What would you do? Hindi ka na ba gagawa ng mabuti? Sa video na to ay pag-uusapan natin ang teorya ni Kant kung ano ang mabuti at bakit ang tao ay gumagawa ng mabuti. Similar to Christians' view, Christians obey God's commandment simply because it's God's command. For Kant's view, the rational being does what is morally right because he recognizes himself as having a moral duty to do so, rather than for anything he or she may get out of it. Ang kabutihan or goodwill ay nasa loob ng tao at hindi sa labas ng gagaling. Halimbawa, tumulong ka sa mga PWD, nagtayo ka ng foundation para sa pagtulong sa kanila. Pero iyan ay dahil sasali ka pala sa Miss Universe at kailangan ay meron kang tinutulungang foundation para ma-impress ang mundo. Ang pagtulong mo sa PWD ay hindi bunga ng goodwill. Goodwill means a good person. Okay? Kumbaga sa Bicol, may mayad na kaburoton. Ang isa pang ibig sabihin dito ng good ay mga katangian na kanais-nais. Halimbawa, katalinuhan, katapangan, karangalan, qualities like that. A good person is someone who possesses a will that is on a certain way determined by or makes its decisions on the basis of the moral law. Kung ang isang evil person ay merong mga good, halimbawa intelligence, wit, judgment, courage, riches, honor, health, and even happiness, ay mas lalong magiging masama siya, ayon kay Kant. Bakit? Dahil ang mga goods na yan ay gagamitin lang niya sa kasamaan. Katulad na lang ng mga gumagawa ng mga fake na pagkain. Kung tutuusin, ang husay-husay nila dahil imagine, kahit ang itlog ng manok ay kaya nila gayahin, ang repolyo, ang shrimp tempura, ang bihon, ang bigas, at kung ano-ano pa. Sana isa mabuti nila ginamit ang kakayanan nilang yan. Pero anong nangyari? Because they are evil persons, wala silang pakialam kung makakasama iyan sa kanilang kapwa dahil ibinibenta talaga nila as foods ang mga yan. Pero sabi nga ni Yoshiko Sakurai, when God gives us a talent, it is our responsibility to hone it for His purpose and glory. Hindi dapat gamitin sa kasamaan o sa ikapapahamak ng kapwa. Pero dahil nga bad ang ilang tao na meron pa naman ng magagaling na kakayahan, ginagamit nila ito sa ikapapahamak ng iba at nagiging masahol sila. Katulad na lang din pagdating sa usaping pangrelihiyon. Ayon kay Kant, hindi nagiging mabuti ang isang tao dahil sa kanyang relihiyon, kundi ang relihiyon ay nagiging mabuti dahil mabuti ang tao. Ang pundasyon ng maayos na pamumuhay ay ang reason. Hindi na umano naririnig ngayon, literally, ang boses ng Diyos. Kaya't ang mga boses ng ministro, pastor, pari at iba pang religious leaders ang naririnig natin. Sino ba sila? Sila yung mga tao na gumagamit ng reason or kakayanan ng isip para ipaliwanag ang mga nangyayari sa paligid. At ang pinanggagalingan ng kakayanan ng isip o reason na ito ay ang will. Kaya kung ang inyong religious leader ay may goodwill, mabuti ang kanyang mga itinuturo. Pero kung masama siya, ay magiging kulto ang inyong relihiyon. At ang nagmo-motivate sa atin para kumilos ay ang duty. Sapagkat ayon kay Kant, may dahilan kung bakit tayo naririto sa mundo, kagaya ng ballpen at papel. Hindi sila mag-i-exist kung wala silang purpose. At ang purpose mo na yan ay iyan ang duty. A human will in which the moral law is decisive is motivated by the thought of duty. Ito ang tinatawag na deontology. Isa itong ethical theory na galing kay Kant, hango sa Greek word na deon, meaning duty, at logos or science. Halimbawa, yung purpose ng ballpen ay magamit sa pagsusulat. So, iyan ang duty ng ballpen. Ang magpagamit siya sa pagsusulat. Ngayon, kung ang ballpen ay isinuka niya ang kanyang tinta, kung kaya't hindi mo na siya magamit, ano pa ang purpose niya? So, ganyan din ang tao, ayon kay Kant. Mayroon tayong purpose kung bakit tayo narito. At iyan ay ang ating duty. Halimbawa ako, ang duty ko ay magturo. Kayo naman bilang estudyante ay mag-aral. Pero ayon sa Book of Ecclesiastes, chapter 12, verses 13 to 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man.
Ang kaibahan ni Kant sa paniniwala ni Aristotle that ethics is motivated by happiness. Para kay Kant, ethics is motivated by duty itself. Kapag pinag-uusapan ang morality, ayon kay Kant, ito ay isang constant na bagay. Meaning, hindi pa bago-bago, katulad ng mathematics. Ang 3 times 3 is equals 9. Yesterday, today, and tomorrow. 3 times 3 is equals 9. It will never change. So, ganoon din ang morality. Hindi pa bago-bago kahit ano ang estado mo sa buhay, kahit ano ang relihiyon mo or lahing pinanggalingan mo. In other words, kapag pinag-uusapan ang morality or paggawa ng kabutihan, dapat ay universalize. To be universally and absolutely good, something must be good in every instance of its occurrence. Kaya ayon kay Kant, bago tayo gumawa ng anumang hakbang or action, ay tanungin muna natin ang ating sarili ng, what's the maxim of my action? Ano ang salawikain na nababagay sa aking gagawin? Usually, ang mga salawikain baga ay mga universalized na rules. Example, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paruroonan. Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya ayon kay Kant, ang moral rules ay dapat applicable sa kahit kanino, kahit saan, kahit sa anong panahon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na ang rules ng Diyos, iyan ang talagang reliable na moral rules at iyan ay universalized. Kaya iyan dapat ang ating plumb line. Now, Kant's view that moral rules apply to everyone equals sounds nice and fair. Subalit, may mga nag-question din dito. What if ganito ang sitwasyon? Let's say one morning, Elsa and Rico are having breakfast. Then, a stranger comes to the door and asks where Rico is so he can kill him. So, syempre, si Elsa, ang gagawin niya ay magsisinungaling siya. Sasabihin niya, wala po dito si Rico. Syempre, para maprotektahan niya si Rico doon sa mamamatay tao. Pero sabi ni Kant, hindi siya pwedeng magsinungaling, not even to save Rico's life. Here's his reasoning. Suppose she's at the front door talking to the stranger. At sa mga oras na yun, si Rico ay naroon sa kusina. But it turns out, he was curious about the caller. So, he followed her into the living room and heard the stranger makes his threats. So, syempre natakot si Rico. Kaya ang ginawa niya, she slipped out the back door. So, meanwhile naman, itong si Elsa, in her desire to save him, tells the stranger that Rico isn't there, even though she thinks he is. Oh, wala po dito si Rico. So, based sa kanyang pagsisinungaling, yung stranger ay umalis, pero hinanap si Rico sa palibot ng bahay. And dahil nga si Rico ay nagtago dun sa likod, o di syempre nakita siya and kills him. Had she told the truth, the stranger might have hurried into the kitchen looking for Rico, which she would have given Rico time to escape. But she didn't. Now, by Kant's reasoning, Elsa is responsible for Rico's death because her lie caused it. Had she told the truth, only the murderer would have been responsible for any deaths that might have occurred. Now, she could have refused to answer the stranger altogether or tried to talk him out of it. But the one thing she is never permitted to do is violate the moral law, even if others are doing so, even for a really good cause. Kahit sabihin pa natin na isang white lie ang ginawa niya. At ang tawag sa panuntunan ng mabuting pag-uugali or rule of conduct na ganito ay categorical imperative. Pero paano ba ang tama na pagtrato natin sa ating kapwa? Tratuhin natin ang bawat isa bilang tao na mayroon ng dignidad, hindi parang isang bagay lamang. There are times na gumagamit tayo ng tao. For example, kung magpapagawa ka ng bahay, gagamit ka ng tao na marunong sa pagkakarpintero. Babayaran mo siya syempre. Pero hindi ang pagkatao niya ang binabayaran mo, kundi ang kaniyang pagtatrabaho or labor. Iyan ang hindi naiintindihan ng ibang mga employer. Akala nila kung binabayaran nila ang kanilang mga manggagawa, ay tila isang bagay na sila na pwede na nilang abusuhin. Yung work or labor lang ang binabayaran. Okay? Never ang tao na mayroong dignity. So, isummarize ko lang ang categorical imperative. We must be able to universalize a principle without contradiction.
If this is not possible, we can logically assume that the act is immoral as it is counter to reason. If a rule is not universalizable, then others will not be free to act from the same moral principles. Autonomy and freedom were essential to being a moral agent. You never treat others merely as a means but always as an end. To use someone merely as a means to some other end is to exploit their rationality, and we should value everyone as rational beings. So iyan ang pananaw ni Immanuel Kant sa ethics. Next video, I will discuss Kant's perspectives on rights. What kind of rights could this be? Is this the opposite of wrong or the opposite of the left? Or is this just another right? Is it just right if I use my right to write my right hand? Okay, ang daming right. Alin kaya doon ang magiging paksa sa susunod? Iyan po ang aabangan ninyo sa susunod na video.